Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel, no? So ngayon pag-uusapan natin yung ating progress na as free to play mga boss. So ngayon tapos na ako sa tier 2 na item. So lahat ng item ko is tier 2 na. So kung titingin yung lahat ng enchant is goods na kasi nakuha ko na yung mga trip ko dito. Yan, dep plus to lahat ng armor. Ayan. Tapos regarding naman sa mga weapon guys, ayan, puro tayo PBE bonus damage, basic damage, ayan, weapon damage, saka dual damage. Bakit walang accuracy Kuya Bugs? Kasi nga guys, yung accuracy, nile-level ko lang kung saan ako nagpapa-level. Halimbawa, gusto kong magpa-level sa 64, which is dapat kaya ko na. Kaya focus muna ako sa damage at defense. Yung accuracy, kapag de-level up na ako, or sabihin natin pupunta tayo sa mas mataas na level ng monster. Halimbawa, sa 64, mag-AFK ako doon, di ko naman pala kaya, ba't ako magpapataas muna ng accuracy? As free to play guys, kasi nga, medyo mabagal tayo compared do sa mga mini spender, sabi nating casual spender. Okay, so ayan yung build natin, syempre, focus sa basic, tapos weapon damage, dual damage, yan. Tapos pagdating naman sa accessory, ganun din, dep, tapos dual damage, basic, dep, ayan, basic, tapos dual damage, may accuracy na isa, tapos ito is PBE, tapos bonus damage against normal type. Para kung mapapansin nyo, mas mabilis tayo makakapag-grade ng XP dun. Kasi maraming tatanong, ba't daw ang bilis ng XP ko? So, dako naman tayo dito, yan. Nakuha na natin yung mga trip natin dito, yan, dep plus 2, dual damage 2, dep plus 2, tapos, yan, dual damage. HP regen, medyo pangit pa kasi medyo mahal to sa enchant kasi kailangan dito is yung enhanced artifact, which is isang Morion yun guys, unless may libre si Nightcrow. Tapos dito nakuha natin dep, maganda to, plus 3 guys ha, i-target nyo na rin yung hard class. Kung ma plus 5 yan, mas goods kasi nga damage reduction yan, napakakapal ng damage reduction dyan. So ito plus 3, accuracy, bonus damage against normal types, goods na yan. So ito dep plus 2, dual damage resistance. Tapos dito naman puro strength ang ginawa ko dito guys, yan, para mas goods. Kung may dual dep, goods din yan. Kaya wag nyo muna mag-ubos dito kasi ilaan nyo na lang sa collection yung gagastusin nyo dito na pang enchant kung talagang hindi nyo makuha. Tapos ito, strength plus 1 lang. Mapapansin nyo plus 1. Maganda to kung mapa-plus 8 more. Siyempre, kahit plus 5 para sa GR din, para makahabol ka sa World Dungeon. Since ako, hindi naman ako naghahabol ngayon sa World Dungeon kasi pang 323 naman tayo. So kapag may alanganin niya, halimbawa 399, kailangan ko makapag plus 4 nito kasi ito pinakamalaking bigay sa GR. Unless mag-collection na lang. Kasi hindi ko na nabutan yung season pass nito. Okay, at saka ano to regarding lang sa kunat. Maganda din kung magle-level up ka ng pa-levelan mo. Okay, so done na tayo sa ating equipment. Ayan, kita nyo naman kung ano yung mga enchant natin. Dako naman tayo sa collection. Okay, sa collection naman yan, focus lang kayo sa kung ano yung trip nyo. Okay, kung trip nyo dev, sige doon kayo guys. Akin kasi, basta makita kong madali tapos maganda yung bigay. Halimbawa to, PB bonus damage, pwede kang mag-filter. So yan, 501 na yung collection natin. Hindi ko siya, ang average ko lang kasi dito guys, kapag magko-collection is piso. Kasi magpipiso na yun eh. Alam nyo, tandaan nyo guys, pag nag-hoard kayo ng Dayas, yun yung pinaka-powerful dito na sabi natin currency nila dito, no? Sabi natin yung kailangan mo dito sa game. Kasi powerful talaga yung diamond kasi soon or later magmumura. Halimbawa, ito, binantayan ko from 4 Dayas. Dati pa nga, ano pa nga to, 10 Dayas, ngayon 1 Dayas na lang. So, hintayin ko yung pagkakataon na yun. Pero maganda kasi bigayan din sana nito. Kaso mapapagastos ka dyan, 120 Dayas. Mag-hoard ka na lang kung ano yung mga upcoming na updates ngayon, di ba? So, ayan, ito may piso dito. Hindi ko pa siya nilalagay. Ito may basic 2. Dos pa kasi. Hintayin natin magpiso kasi makakamenos ka ng kalahati. Dos is malaki pa rin sa akin yan. Pag piso nasa ako, ayan, tulad ito, naging piso na. O, goods na rin yan. Diba? Pababa kasi ng pababa yan. Yun nga kahalagahan kapag maraming, alam nyo na. Okay, sa collection, ito, dahan-dahan natin kung ano yung mga nakuha ko. Baka magulat kayo, bakit ang taas doon ng basic damage. Kung hindi naman talaga mataas yan guys as a player, no? Yan, ACC depth, yan, max weight natin, basic damage 25 melee, yan. Ayan, tingnan nyo na lang mga bossing, dandanin ko na lang. So, yung mga ano dito, yung halimbawa may Magic ACC, ano lang yan, Daya GR. Dati kasi hindi ako makakapasok sa World Dungeon. Kaya ganyan yung ginawa ko guys, kinuha ko yung mga hindi ko kailangan. Mura lang naman yan guys, okay? Yung mga mura lang. Okay, so yan. XP gain, gold gain, PBE depth. Sa PvP, wag mo na kayo mag-focus dyan unless naghahabol kayo ng GR. Mostly dapat sa PBE, lalo na kung F2P. Kasi ano ba yung kadalasang kalaban natin?
Curitiba Monster. Okay, dako tayo sa mount. Syempre sa mount guys, ayan. May basic damage 13 dyan. Meron tayong 5 mount. Swerte lang yan kasi na-pull natin nung anniversary nila. Yung anniversary, yung 100 days nila, di ba? Nagbigay sila ng maraming summon. Which is nakachamba tayo ng halos 3 dyan kasama yung combine. Ngayon, nag-iipon tayo. Yan, Accepto B, iniipon ko. Yan, may 76 tayo na uncommon. Tapos yung marami na tayong common dito. So, ito yung daily summon na naipon na for... Wala ko ilang days na siguro. Mga 150 days. Ganun. Iniipon ko talaga yan guys. So, hinihintay ko yung may event na 80 uncommon summon kasi may libre yun na halos 33 pieces na sunset. Including na rin yung splendid. Ganun din sa weapon style guys. Mag-ipon na rin kaya no. Nagpasa na siya oh. May mga sobra pa dito halos 400 plus to. Tapos ito pa. Ganun din sa kanyang uncommon. So marami na rin. Siguro ipunin ko to for 300 days kung aabutin. Kasi yun yung chance ko siguro. Baka makadali ng legendary. Yun yung mga ginagawa ko as free. Iniipon ko guys. Okay, tapos yung mount natin, syempre epic pa rin. Yung weapon style is ayan, yung ano lang, libre pa rin. Ayan, kaya mababa yung stats natin regarding sa depth and accuracy. Kasi kung may legendary, tataas syempre yung depth mo, including na rin yung damage reduction. Pagdating naman sa ano, sa weapon style, syempre accuracy at saka damage yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, medyo mababa to. Pero as free to play, medyo mataas na nga yan. Kasi nga, nag-focus din tayo sa collection. Okay? So, dako naman tayo sa weapon style. Yan, weapon style ba yung mga nilagay ko dito? Syempre, dual damage. Yan, increase weapon damage. Tapos yung bago nating skill. Tapos to wave of inspiration. Wala pa tayong ano rapid growth. Kung meron kayong extra gold, kunin yan. Tapos ironclad dito. Yan. Yun yung ating mga skill. Tapos yung iba hindi ko pa nile-level 3 kasi may focus na tayo, third advance na, 'di ba? Tapos na tayo sa tier 2, third advance na yung next step natin. So ano ba yung progress ko sa third advance? So lahat to is ano yan guys nakabind yan sa character. So 55 pieces na tayo sa third week ng November, pwede na tayo maging third advance as free to play. So ano yung mga sabayan ko diyan, mga nauna na yung iba. Syempre yung iba swerte sa mga napupulot nilang Etsowa, 'di ba? So ano ba yung nakulang natin? Siyempre yung infuse. Napakahalaga ng infuse guys. Ito meron tayong maganda dito. Yan. Siyempre yung dual damage, focus, weapon. Yan. Depth and basic. Mahalaga yan. Tapos negation, goods din naman. Tapos basic 11 dito mga bossing yan. Tapos strength. Tapos may reduction HP full. Ito maganda makuha dito yung perfect eh. Diba? Kaso, kung maganda kunin dito yung debuff rate kung twin sword ka mga bossing. Tapos dito, ayan, meron tayong pinakaswerte dito. Ayan, solid to. Ito na ata yung pinaka-solid dyan. Ay, meron normal attack eh, no? Pero skill damage, gusto din yan. Tapos ito, weapon. Sayang, di ko lang nakuha talaga dito yung accuracy. Meron akong perfect dito, kaso, mas maganda kasi to kasi may weapon. Diba? Ang problema, nasacrifice yung 4 na accuracy. So, goods lang yun. Sabi ko nga sa inyo, focus lang muna ako sa damage. Depende sa level ng pinapalevelan ko. Kasi kung ipipilit ko yung accuracy, tapos hindi ko naman kaya magpa-level dun sa higher level, wala ding silbi, di ba? So, yun. Yan, melee dual. Sa mga boss hunting kasi, alam ko, kailangan talaga dun accuracy na mas mataas, di ba? Para makatulong ka sa team mo. Yan. Tapos lalo ngayon, magkakaroon ng tinatawag na crusade. Kung di ka naman kasali, huwag ka muna mag-focus doon. Pero pag kasali ka, syempre kailangan accuracy doon. Syempre yung i-build ng character doon is pure depth. Melee, endurance, yan, damage red, accuracy. Medyo swerte doon sa ibang infuse. Pero the rest hindi. So next natin yung alchemy syempre. Yung alchemy naman guys, ayan, nakaswerte tayo ng 5 dito. So ayan. So ginagawa kong technique dyan, ilalagay ko yung 6 na pula, sabay ko ita-transfigure. Tapos ang ginagawa ko dito guys, mag-ipon muna kayo nito kasi ito may daily 3 pieces, 'di ba? Mag-ipon kayo for 1 month. Ewan ko na lang kung di kayo swertehin, 'di ba? Para iwas gastos din. Okay na yung 4 to 5 na ano diyan, guys. Huwag niyo na ipilit sa 5. Ako kasi wala akong magawa kaya 'yun. Napalima natin. Okay, ito pinakamalaki bigayan ng GR. Kung makita niyo, tanggalin natin 'to. Ayun, 1 2 kapag 5, 'di ba? Sobrang kate. Ano ba maganda dito? PBE dual damage. Mapapakinabangan natin. Ito na lang muna. Hindi naman tayo naghahabol ng ano. Okay. So, ayan. 1, 2. Kita nyo. Lalo na kung ano yan. 6. Hindi ko alam kung ilang bigayan dito. Baka 2, 4. Doble, no?
Okay? So yun, pintik na tayo. So yun yung overall stats na natin na pwedeng ipakita guys. So kung dito sa pinaka detail stats, ayan, depth natin 355 plus 8 plus 55. Bakit plus 8 lang Kuya Bugs? Kasi ang ginagawa ko dito, dapat pantay-pantay talaga to eh. Meron kasi Magic Eva. Kasi itong Melee Eva, Range Eva, Magic Eva is considered as 1 depth. Okay, so tapos plus 55. Ganun din sa damage rate, ayan, 180. PB damage rate, ayan, 76 gawa nga sa Infuse at saka collection yan. Tsaka yung sa Ironclad na level 1. Kung mali-level 2 ko yun, solid sa kunat yan guys. Tapos siya, weapon damage. Tapos yung dual natin, ayan. Halos 140 na siya mga bossing, no? 140 yung dual damage natin sa monster. Kaya kung makikita nyo, nagti-trickle. So, ano yung susunod kong plano dyan? Makakuha man lang ako ng Mark of Pain. Sobrang solid yan dito sa Twin Sword. Kasi nga, upon dual damage guys, oh. Nakarating yung Bliss bonus damage in a target. So, kung mabibili natin yung Mark of Pain, baka naman 500 dias. Siyempre, joke lang yun. Okay? So, yun yung overall stats natin. Sa mga bago, guys, kasi maraming tatanong dyan kung makakahabol pa ba. Guys, yung word na makakahabol, huwag nyo na isipin muna yun. Isipin nyo muna kasi, guys, yung progress ng character nyo. Ano ba yung una nyong gagawin? Siyempre, mag-main quest lang kayo. Kapag hindi na kayo yung main quest, mag-side quest kayo. Yun yung unang yung gagawin. Side quest, main quest. So, may cade naman kasi dyan guys, ayang quest. Tapusin nyo yung quest. Tapos kapag hindi na kaya, mag-side quest ka. Tapos sumabay ka sa mga dailies. Kasi marami na naman nagde-dailies dyan. F45. Kahit makiparty ka doon, magpiling ano ka na lang. Kung malakas, diba? Pwede yung makiparty doon, mga bossing. Pangalawa, ang problema lang kasi sa mga bago, yung kung makakasali ka ba sa guild agad. Kasi sa guild is napakalaki ng mga stats na ibibigay sa inyo. Lalo na ngayon, may dagdag sa stats ng guild, diba? Ayan yung trades, di ba? Ayan. Swerte ka pag nakasali ka dito kasi mabubus yung inyong kunat. Ayan, no? Di ba? Kaya mataas din yung stats natin kasi may damage rate 15 dito, may basic 15, di ba? Depende sa kala na sasalihan nyo. Kaya, the more na mas mataas yung level na, halimbawa, ito, yung agad namin, no? Level 5 namin, no? Melee damage rate, ayun. Para ma-upgrade namin to mga bossing. Di ba? Talagang kumukunat yung character kapag nakasali ka sa magandang guild. Pero ang problema kasi, wala nang mag-i-invite sa inyo na higher level na guild. Kaya yun yung disadvantage sa mga magsisimula pa lang. Unless malakas ka, no? Malakas ka sa mga tropa mo na isasali ka sa guild. Pero pwede ka namang gumawa ng sarili mong guild. Halimbawa, may marami pa namang gumagawa ng bagong character, sumali ka doon. So, may tinatawag namang alt clan na pwede kang mag-boost ng inyong stats. Okay? So, yun lamang guys, ang mapapayo ko mga bossing, kapag may bagong game nilabas si Bugs, o sabihin natin nilaro ni Bugs, at gusto nyong pumaldo, lalo na yung upcoming na Legend of Pygmy, sumabay na kayo guys. Okay, kasi kung nakasabay na kayo, mas malakas pa kayo sa akin. Kasi alam ko naman na mas maraming madidiskarte dyan. Ako is guide lang para sa mga updates, ano yung kailangan nating i-hoard na item. Sa mga i-hoard na item, nandiyan yung link sa baba. Matagal ko na siya na content. So, upcoming na yan guys, lalo na ngayong November. Tapos Crusade sa 22. Hindi ko lang alam yung regarding sa Awakening kung kailang ilalabas. Pero ilalabas din yan soon. Okay, so yun lamang guys. Keep grinding. Hanggang sa muli. Pakita naman ang progress niya dyan sa baba as free to play. Paalam.